Tunghayan natin ngayon, ang action drama TV series na, Taxi Driver. Tara na't panoorin natin. Simulan natin ang Taxi Driver serye sa dalawang lalaki na hinahabol ang isang batang babae na nagngangalang Soyeon. Nagawang matakasan ni Soyeon ang dalawang lalaki. Nag-usap ang dalawa at nagsabing kailangan nilang utusan ang ina nito na i-report sa pulis na nawawala ang anak niyang si Soyeon. Kinabukasan, habang nasa biyahe si Dookie, Goyeon at Hajun ay biglang hininto ni Dookie ang kotse nang tumawid si Soyeon. Nang alamin nila kung nasaktan ba ang bata ay biglang tumakbo ito palayo. Natagpuan ni Dookie ang bata at humingi siya ng paumanhin kung natakot nila siya. Nagsabi si Soyeon na gusto niyang puntahan ang mas bata sa kanya na nagngangalang Somang. Gayunpaman, di nito alam kung nasaan si Somang at ayaw nitong magpadala sa presinto kaya dinala siya ni Dookie sa garahe. Sinabi ni Goyeon na ibinigay niya na lang muna ang detalye ng bata sa presinto. Pagdating ni Mr. Jang ay tinuro niya sa bata ang sticker at sinabihan ito na nasa ligtas na lugar siya. Tapos ay tinanong niya ang pangalan ng magulang nito at saan siya nakatira. Umiling ang bata na hindi niya alam. Upang mapalagay ang loob ng bata ay sinubukan siyang aliwin ni Kyungko at Jin Ian, habang si Goyeon naman ay binilhan siya ng makakain. Base sa pagkakaintindi ni Dookie ay takat ang bata sa pulis. Nagtago ang bata sa ilalim ng mesa dahil sa takot. Nang lumabas si Mr. Jang ay sinabi niya sa bata na tumawag na ang ina niya sa istasyon ng pulis at hinahanap na siya nito. Sumagot ang bata na ang gusto niya lang ay mahanap si Somang at hindi kilala ng ina niya ito. Nakiusap din siya na wag siyang dadalhin sa tiyuhin niya. Lumabas si Dookie upang tingnan ang bahay ni Soyeon kung saan narinig niya ang dalawang lalaki na tinanong ang ina ni Soyeon kung nai-report niya na ba ang pagkawala ng bata. Hiniling ni Dookie kay Goyeon na magpadala ng picture ni Soyeon. Ipinakita ni Dookie ang picture ni Soyeon sa mga magulang na nag-report na nawawala ang anak nila ngunit hindi nila ito nakilala. Iniisip ni Dookie na si Soyeon ay kanidnap at ang mag-asawa ay napilitang iulat ang pagkawala ng bata. Sinundan ni Dookie ang dalawang lalaki na nag-uutos sa mag-asawa at narating niya ang lugar kung saan ay may nagaganap na konsultasyon para sa mga bagong kasal na interesado sa real estate. Ang consultation firm ay pag-aari ng CEO na si Kang Phil-sung. Samantala, nagsinungaling si Mr. Jang sa mga pulis at sinabi sa kanila na ang bata ay hindi si Soyeon kundi isa pang bata na ligtas na nakasamang muli ng kanyang mga magulang. Habang pinag-uusapan ng Deluxe Taxi Team ang kanilang susunod na hakbang sa kaso ng bata ay tumawag ang taxi driver na pinagbantay nila kay Soyeon upang ipaalam na nawawala ang bata nang makaidlip siya. Nilibot nila ang lahat ng sulok ng garahe ngunit di nila ito makita. Pinuntahan ni Dookie ang sikretong hideout ng Deluxe Taxi Team at doon niya nakita si Soyeon na nakasakay sa nakaparadang Deluxe Taxi. Sa maliit na halaga ay nakiusap si Soyeon kay Dookie na hanapin ang batang si Somang. Iyon ang hudyat upang simulan ni Dookie ang bago nilang misyon. Ang misyon na hanapin si Somang, alamin ang pagkatao ni Soyeon at pagbayarin ang sinumang sangkot na sindikato. Binalikan ni Dookie ang opisina ni Mr. Kang na Phil Consulting, habang si Goyeon naman ay nalaman na isa itong sikat na ahente sa real estate at super yaman sa dami ng property nito. Inalam ni Dookie ang usap-usapan ng mga dadalo sa eksklusibong kaganapan. Nakita niya na may reputasyon ang consultant ngunit nakita niya rin ang yabang nito at higpit sa mga tauhan. Nalaman din ni Dookie na tanging mga mag-asawang may golden ticket lamang ang pinapapasok sa auditorium. Pagbalik ni Dookie sa team ay sinabi ni Goyeon na si Soyeon ay pinaampon. Nang ipakita ni Dookie ang magazine na may larawan ni Soyeon at ni Somang kasama ni Mr. Kang, napag-isip-isip nila na maaaring ginagamit ng consultant ang mga bata upang madaling makakuha ng property ang mga kliyenteng lolokohin niya. Maya-maya lang ay hiniling ni Dookie kay Goyeon na pakasalan niya siya. Ikinagulat ito ni Goyeon at ng dalawang kasama nila. Samantala, patuloy na kinukuha ni Hajun at Mr. Jang ang loob ni Soyeon habang sina Goyeon at Dookie naman ay nagpa-makeover para sa gagawin nilang misyon. Nagpanggap silang mag-asawa at nag-inquire sa mga tauhan ni Mr. Kang. Nagawa nilang makakuha ng golden ticket upang makadalo sa eksklusibong konsultasyon sa pagbili ng bagong bahay. Unang tinalakay ni Mr. Kang sa mga naimbitahan ay kung paano magkaroon ng apartment na milyon ang halaga na sa tingin niya ay hindi kayang bilhin ng mga dumalong mag-asawa dahil sa liit ng sahod nila. Sinabi niya pa na tanging anak lamang ng mayaman ang kayang bumili ng gayong apartment.
Napaisip at natahimik ang lahat ngunit sinabi ni Mr. Kang na ibubunyag niya ang sikreto sa pagbili ng pangarap nilang apartment sa pamamagitan ng pribadong konsultasyon. Naghintay sina Duki at Goyun sa pila para sa kanilang pagkakataon para sa one-on-one na konsultasyon sa consultant. Samantala, dinala ni Mr. Kang si Soyeon sa isang amusement park. Nagawa niyang mapangiti ang bata at nakaramdam ito ng kasiyahan sa pamamasyal nila. Balik sa pribadong konsultasyon ni Duki at Goyun, tinanong ni Duki ang consultant tungkol sa kanyang larawan kasama sina Soyeon at So-mang ngunit inilihis nito ang usapan. Base sa interview ni Mr. Kang ay di na nila kailangan ng tulong niya dahil mayroon silang sapat na pera para makabili ng bahay. Dismayado ang dalawa at di nila nalaman ang susunod na hakbang ng consultant ngunit di sila nasiraan ng loob at inalam kung ano ba talaga ang kwalifikasyon ng consultant upang sabihin sa kanila ang sikreto. Sunod na ginawa ni Goyun ay patayin ang kuryente ng buong gusali upang makapasok si Duki sa loob ng Phil Consulting, habang si Kyungko at Jin Ian naman ay nilalansi ang mga security guard. Binigyan ni Duki si Goyun ng access sa server habang tinitignan niya ang iba pang mga application form. Nalaman ni Duki na ang hinahanap ng consultant ay ang mga mag-asawang dumadanas ng kahirapan. Inactivate niya ang mga fire sprinkler ng silid upang mabasa at masira ang lahat ng application form na hindi pa na-upload sa server. Kinaumagahan ay nagalit ang consultant dahil nasira ang mga bagong application form. Binigyan niya ng leksyon ang tauhan na di in-upload ang impormasyon sa server. Lumipat ang eksena sa deluxe taxi team na tinatalakay ang sitwasyon ni Soyeon. Base sa drawing ng bata, napagtanto nila na biktima ng kidnapping si Soyeon kasama ng maraming iba pang mga bata. Nagbalik ang dalawa sa Phil Consulting at binago ang kanilang aplikasyon. Sinabi ni Duki at Goyun na malaki ang nawala sa kanilang pera pagkatapos mag-invest sa cryptocurrency. Nagawa nilang maging interesado ang consultant sa kanilang aplikasyon. Sinabi ng mag-asawa kay Mr. Kang na desperado na silang makahanap ng apartment. Idinagdag nila na handa silang gawin ang anumang bagay na ipag-uutos ng consultant. Mukhang natuwa si Mr. Kang sa sagot ng dalawa. Habang pauwi na ang dalawa ay tinawagan sila ni Mr. Kang na nagsabing pupunta siya sa kanilang bahay para mag-inspeksyon. Nagmadali sina Kyunggo at Jin Ian na ayusin ang bahay ni Mr. Jang upang magmukha itong tirahan ng bagong kasal. Sinabi ng consultant na di niya akalain na malaki ang bahay nila ngunit nagpaliwanag si Duki na nagrerenta lang sila ng isang maliit na silid sa loob nito. Sa labas ng bahay ay nakita ng isa sa mga tauhan ni Mr. Kang si Soyeon ngunit tumakbo ito at nagtago sa garahe. Mahuhuli na sana ang bata, mabuti na lang ay dumating sina Mr. Kang, Kyungko at Jin Ian sa tamang oras at pinaalis ang lalaki. Samantala, mahusay ang pagkakaayos ni Kyungko at Jin Ian sa apartment na akma sa bagong kasal. Gayunpaman, nahuli sila ni Mr. Kang sa kanilang kasinungalingan at nagtanong kung talaga bang kasal silang dalawa. Tinanong siya ni Duki kung mas madali bang makabili ng bahay kung di sila kasal sabay-sabat ni Goyun na pwede silang mag-divorce kung sakali. Di umubra ang palabas nila kaya di na tinuloy ng consultant ang transaksyon sa kanila. Hinabol ni Duki ang consultant at nagpasyang ipakita ang kanyang desperasyon sa pamamagitan ng pagluhod at pag-amin na magkatrabaho lang sila ni Goyun. Nagawa nilang magsinungaling dahil desperado silang makakuha ng apartment. Naramdaman ng consultant ang pagiging desperado nila kaya tinulungan niya ang dalawa. Isinama niya sila upang makita ang isang apartment na maaari nilang bilhin. Nasabik sina Duki at Goyun ngunit bigla silang nagtaka nang banggitin ni Mr. Kang na buntis si Goyun at dapat ingatan niya ang sarili. Nang sabihin ni Goyun na hindi siya buntis, sinabi ng CEO na kung ano ang sasabihin niya ay iyon ang dapat nilang panghawakan. Ginugol ni Mr. Jang ang oras kay Soyeon na mahilig makinig ng kwento at mag-drawing. Sa hideout, muling ipinakita ni Mr. Jang ang drawing ng bata. Na-visualize ni Duki na ang mga batang kasama ni Soyeon at So-mang ay nakakulong sa isang abandonadong bahay tanaw ang isang palaruan. Si Mr. Kang at tauhan nito ang ilegal na kumukupkup sa mga bata upang gamitin ang mga ito sa mga desperadong mag-asawa na gustong makapag-loan sa bangko. Ang mga bata doon ay tinatrato na parang hayop at ginagawang mga patay gutom. Napagtanto ng team na malamang ay ampon ang mga bata doon para mas madali silang makakagawa ng dokumento sa kanilang panloloko. Di nagtagal ay tinawagan ni Mr. Kang si Duki para sa susunod nilang transaksyon. Sa opisina ni Mr. Kang,
Tinawagan siya ng namamahala sa ampunan na si Mr. Park at tinanong kung nakita na nila si Soyeon. Sumagot lang ang consultant na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin nila ito. Samantala, kasama ni Dookie si Goyun na nakipagkita kay Mr. Kang sa isang maternity clinic kung saan kailangan nilang iparehistro sa kanilang pangalan ang isisilang na sanggol sa clinic na iyon. At babawiin din sa kanila ito sa tamang panahon. Kailangan lang nila na i-report itong nawawala upang hindi sila managot sa batas. Halatang galit sina Dookie at Goyun sa modus ni Mr. Kang. Ilang saglit pa ay lumabas ang consultant upang harapin ang malapit ng mga anak na ina na nagbago ng isip tungkol sa pagbibigay ng kanyang anak. Inutusan niya ang tauhan na saktan ito tapos ay sinabihan niya ang babae na tinutulungan niya siya na alisin ang mga pasanin niya sa kanyang buhay bilang isang dalagang ina. Nasaksihan ni Dookie ang pananakit nila sa babae kaya pinatunog niya ang fire alarm bago pa tuluyang mapahamak ito. Isa sa mga tauhan ni Mr. Kang ang nagsabing nakatakas ang babae. Agad na inutusan ng consultant ang tauhan na habulin ito. Habang tumatakbo ang babaeng buntis ay nakita ito ng tauhan ni Mr. Kang. Nang papalapit na ang kotse ay hinarangan ito ng sasakyan ni Dookie kaya nakalayo ang babae. Inikutan ito ni Dookie ng ilang beses bago kinulata. Habang si Goyun naman ay sinundan ng buntis upang masiguro ang kaligtasan nito. Magkasama nilang dinala ang babae sa isang tahanan para sa mga single mother. Pagbalik sa hideout, tinalakay ng team ang mga posibleng paraan upang mahanap nila ang mga bata. Sinabi ni Dookie na maraming ari-arian si Mr. Kang na nakarehistro sa ilalim ng kanyang pangalan. Hiniling niya kay Goyun na hanapin ang isang property na may pinakamababang halaga. Iniisip niya na ang nasabing ari-arian ay maaaring mabigay daan upang matuntun nila ang mga bata. Nalaman ni Goyun na isang photo studio ang pinakamurang property. Agad na pinuntahan ito ni Dookie upang mag-imbestiga. Natagpuan niya ang mga family portrait ni Soyeon na may 4 na magkakaibang magulang. Naglaro sa isipan niya ang mga panahon kung saan pinilit ni Mr. Kang si Soyeon na magpakuha ng litrato kasama ang iba't ibang mag-asawang bibiktimahin niya. Naghintay siya doon hanggang sa magumaga. Kinaumagahan ay napanaginipan ni Soyeon si Somang nang kuhanin ito ni Mr. Kang. Napansin ni Mr. Jang na nananaginip ng masama ang bata kaya ginising niya ito. Nang yakapin niya ito ay nakapanya ang bukol nito sa ulo. Balik sa photo studio, dumating si Mr. Park kasama ang mga tauhan ni Mr. Kang dala ang isang bata para sa isang photoshoot. Sa tulong ni Kyungko at Jin Ian ay pinulbos ni Dookie ang mga tauhan ng consultant. Inalam niya kung saan nila tinatago ang mga bata bago niya binalikan at iniligtas ang batang babae. Nasa opisina niya si Mr. Kang nang ibigay sa kanya ng isang tauhan ang isa pang kontrata na nai-transfer sa pangalan niya. Maya-maya lang ay may dumating na mag-asawa na galit sa kanya. Sinabi ng mag-asawa na sinunod nila ang lahat ng pinag-uutos niya ngunit bakit pati ang nabili nilang bahay ay ninakaw niya. Sinabi ng consultant na siya ang nagpautang sa kanila para mabili nila ang bahay at binabawi niya lang ang ginastos niya sa pautang kaya kinuha niya ang bahay. Nang magbanta ang babae na magsusumbong sila sa pulis, natawa lang si Mr. Kang at sinabihan silang ilegal silang nag-ampon ng bata kaya sila ang makukulong. Walang nagawa ang mag-asawa nang palabasin sila ng tauhan ng consultant. Nang maglaon, napanood ni Mr. Kang sa CCTV footage ng photo studio kung paano binugbog ni Dookie ang kanyang mga tauhan. Di siya nag-aksaya ng oras at pinuntahan niya ang bahay ampunan. Nang dumating si Dookie sa ilegal na bahay ampunan ay napansin niyang bukas ang gate at pintuan ng silid. Pagpasok niya ng silid ay tumambad sa kanya ang magulo at maruming kulungan ng mga bata. Nang makita niya ang mga bata sa labas ng bintana ay kinulong siya sa loob ni Mr. Kang. Nais nitong sunugin ang ari-arian kasama si Dookie sa loob. Ipinagpalagay niya na ang taxi driver na si Dookie ay maaaring ama ng isa sa mga biktima niyang bata kaya naghihiganti ito. Sinunog ng consultant ang bahay at sinakay ang lahat ng bata sa isang van. Naabutan ng team ang grupo ni Mr. Kang ngunit nag-aalala sila kay Dookie na nasa loob ng bahay na nasusunog. Hiniling ni Dookie sa kanila na sundan ang van at unahin ang kaligtasan ng mga bata. Nasa panganib man siya ay kaya niyang iligtas ang sarili. Nag-aalala man ay tiwala si Kyungko na kayang lampasan ni Dookie ang panganib kaya binuntutan nila ang sasakyan ng mga mandarambong. Sinubukan ni Dookie na lumabas ng bahay ngunit mabilis na kumalat ang apoy. Nang malapit na siyang makatakas ay may narinig siyang umiiyak na bata.
Prinotektahan ni Duki ang bata bago siya tumalon mula sa bintana ng ikalawang palapag. Tapos ay tuluyan ng tinupok ng apoy ang bahay ampunan. Habang sinusundan ng team ang grupo ni Mr. Kang ay nagdarasal si Goyon para sa kaligtasan ni Duki. Nakahinga ng maluwag si Goyon nang buksan ni Duki ang kanyang microphone at nagsabing nakasunod na siya sa kanila. Habang nasa van ay sinasaktan ni Mr. Kang ang mga bata na isinilid nila sa mga maleta. Ipinaalam naman ni Mr. Jang kay Duki na ang bukol ni Soyeon sa ulo at iba pang pasa ay dahil sa patuloy na pag-atake ni Mr. Kang sa mga bata. Dahil dito ay lalong nagningas ang galit ni Duki sa consultant. Samantala, nasundan ng team ang van na pumasok sa gusali ng Phil Consulting ngunit di sila nakapasok sa basement parking. Bumaba sila ng sasakyan at sinundan ang mga tiwaling grupo. Nakita nila ang consultant at mga tauhan nito na papaakyat ngunit di nila nakita kung saan itinago ang van na may mga bata. Sa opisina ay kinuha ni Mr. Kang ang kanyang pera, ginto at iba pang mahahalagang dokumento bago tumakas. Gayunpaman, naabutan sila ni Duki na madaling nakulata ang tauhan niya tapos ay sinunod siya. Napuno ng galit si Duki at sinakalang consultant habang tinatanong kung saan niya itinago ang mga bata. Kasabay nito ay patuloy na hinahanap ni Jin Ian, Kyungko at Goyon kung saan tinago ng mga kawatan ang mga bata. Nagbanta si Mr. Kang na mamamatay ang mga bata kung papatayin siya ni Duki. Walang nagawa si Duki kung hindi ang bitawan sa pagkakasakal ang consultant. Tuso si Mr. Kang na nagsabing hahayaan niya ang mga bata kung mamamatay si Duki sa kanyang mga kamay. Sa basement parking, hindi nagtagal ay nakarinig si Goyon ng boses ng isang bata mula sa malaking van. Nang mabuksan nila ang van ay natagpuan nila doon ang mga bata. Agad niya itong ipinaalam kay Duki. Sa wakas ay nawala ang pag-aalala ni Duki sa mga bata at tuluyan ng ginulpi ang demonyong mandarambong. Tinali at nilagay niya sa maleta ang consultant bago ito tinapon sa basurahang kinabibilangan niya. Sinubukan ng consultant na suhulan si Duki ng marangyang apartment kapalit ng kalayaan niya. Ngunit binanggit ni Duki na wala na ang lahat ng ari-arian niya dahil naipamahagi na ito sa tunay na nagmamay-ari at na-donate na sa charity ang natira. Tinanong siya ni Duki kung pinagsisisihan niya ang mga pinaggagawa niya sa mga bata. Tumugon ang consultant na wala siyang pinagsisisihan. Napagtanto ni Duki na wala ng pag-asang magbago ang demonyo kaya binusalan niya ito sa bibig ng golden ticket bago tinabunan ng basura upang doon na siya mabulok sa lugar kung saan siya nababagay. Habang nasa biyahe ang team, tinanong ni Goyon kay Duki kung dapat ba silang kumuha ng peking diborsyo. Tumawa si Duki at sumang-ayon. Natawa na lang din sina Goyon, Kyungko at Jin Ian sa pangyayaring iyon. Ibinalita sa radyo na may nag-donate ng malaking pera sa organisasyon na nangangalaga sa kapakanan ng mga bata. Ginawa ito ni Mr. Jang gamit ang lahat ng perang nakalap nila sa misyon. Pagkatapos ay binisita niya sina Soyeon at Somang sa bahay ng mga taong legal na kumupkop sa kanila. Sa huling eksena, makikita si Mr. Kang na nag-a-adjust sa kanyang bagong buhay bilang isang pulubi. Binisita siya ni Hajun at sinabihan siya na ibigay niya ang lahat ng detalye na ginawa ng taxi driver na si Duki. Dito nagtatapos ang isa na namang mission accomplished ng Deluxe Taxi Service Team. Abangan ang mga susunod